Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Golden State Warriors na walang Stephen Curry, subalit may nagbabalik na Brandon Podziemski laban sa Milwaukee Bucks. Ang first half ay all Warriors. Impresibong depensa ang pinakita ni Draymond at ng Warriors at nalimit nga ang Bucks sa 44 points sa halftime at nabaon din nila ang 14-point lead. Ganun pa man ay umarangkada nga ang Bucks at nabawi nila ang lamang sa second half. Gumawa sila ng 27-9 run. Naging dikit nga ang last quarter, subalit sa uli ay nakuha ng Warriors na walang Curry ang 104-93 win laban sa Bucks. Nanguna si Jimmy Butler at gumawa ito ng 24 points, 8 rebounds and 10 assists. 17.7 rebounds din si Brandon Podziemski, 15 points, 6 rebounds si Buddy Hield at 10 points si Quinton Post. Habang sa Bucks naman ay nalimit lang nga si Giannis sa 20 points, 9 rebounds and 7 assists on 5 of 16 shooting sa field. At dito na nga may kita ang impact ni Draymond Green na hindi madalas lumabas ang kanyang mga stats. Si Giannis nga ay 0 of 6 sa field tuwing si Draymond ang kanyang tao. Sa muling duelo ni Butler at ni Giannis ay muling nakuha ni Butler ang panalo at mas maganda din ang pinakita niyang individual stats. Ang Los Angeles Clippers naman ay pinatikim nga sa Cleveland Cavaliers ang back-to-back loss sa score na 132-119. Vintage Kawhi Leonard ang nakita natin. Nagtala siya ng 33 points, 7 rebounds, 4 assists and 4 steals on 5 of 6 shooting sa 3-point line. 28 points, 20 rebounds din si Ivica Zubac on 72% shooting sa field. 22 points, 9 assists si James Harden at 20.7 assists si Bogdanovic. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Denver Nuggets at sa Los Angeles Lakers. Napag-usapan nga natin na nagpahinga si Nikola Jokic at Jamal Murray kontra sa Warriors kahapon, subalit expected sila na maglaro kontra sa Lakers bukas. So bakit nga ba nila ito ginawa? Minamaliit ba nila ang Warriors? Well, posibleng dahilan dito ay sadyang mas may complication nga sa kinatatayuan nila sa West standings ngayon kung matatalo sila sa Lakers kaysa ng Warriors. Dahil kung titingnan natin ang record ng Nuggets at ng Lakers ay pareho silang may 25 losses. Kapag nagkaroon nga ng tiebreakers ay magiging factor nga ang kanilang head-to-head matchups. Kaya naman di hamak na mas importante ang game na ito para sa kanila kaysa sa game kontra sa Warriors. Hindi din nakatulong na naglaro ng back-to-back games si Jokic at Murray bago ang game kontra sa Warriors. Subalit Denver Nuggets nga ang team na hindi mo talaga matansya. Tinambakan nila ang number 1 seed OKC Thunder. Tinambakan sila ng Minnesota Timberwolves the next game. Tinalo nila ang Los Angeles Lakers sa walang LeBron. Tinalo sila ng worst team sa NBA na Washington Wizards. At kahapon ay tinalo nila ang nagiinit na Warriors nang wala si Jokic, Murray at Christian Brown. So hindi mo nga malaman kung anong version ba ng Denver Nuggets ang makikita mo. Subalit isang bagay ang tiyak at yan nga ay palagi silang nagpapakita ng solid na performance kontra sa Lakers. Again, ang game na ito ay posibleng magsettle ng final standings kapag nagkaroon ng tiebreaker sa dulo ng season. Kaya naman napakahalaga nga ng game na ito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito mga kaibigan?